Hello mga idol, kumusta kayo? Okay lang ako, okay lang. Welcome back to a new vlog, LGN TV. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, don't forget to subscribe, pakihit na rin notification bell para update ka lagi sa mga videos natin pinupost kagaya po nito. For today's vlog, pag-usapan natin yung e-travel. Sa mga OFW, kailangan pong kumuha ng e-travel papunta at saka pabalik ng abroad. Isa po yan sa mga requirements para sa ating pagta-travel. So, 3 days before your flight, 2 days, 1 day. Basta 3 days before your flight, 72 hours prior to your departure or arrival. So, kukuha tayo pauwi ng Pilipinas. So, ang gagawin natin, mobile ang gamitin natin. Dati meron na tayo nito gamit ang desktop, pero marami nagtatanong sa atin kung paano kumuha gamit ang mobile. So, simple lang. Siyempre, kuha sa inyong mga mobile. Kasi usually, mga kababayan natin, mobile yung gamit. O kasi mga mobile, punta lang kayo sa Google. Tapos hanapin nyo lang dito yung e-travel. Pinakaunang lalabas po yung e-travel.gov.ph. Open nyo yan. Siyempre dito mag-sign in lang tayo. Kung wala pa kayong account dito, kailangan nyo lang mag-create ng account. Pero kung meron na, sign in lang tayo. Tapos lagay lang natin yung ating email address. Nakapag-login na tayo sa ating e-travel. Kumikita nyo, meron na akong account dito kasi gumawa na ako nito. So, ang gagawin natin, makita natin dyan, merong New Travel Declaration. So, click lang natin yung New Travel Declaration natin. Makalagay dito, you may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their e-travel QR code to flight boarding. Okay, so for me, ang gagawin natin, air tayo. So, arrival. Kita nyo, arrival yan yung gagawin natin. Entering to the Philippines tayo. Tapos, continue lang natin. Okay. Dito, yung purpose natin is OFW sa New Travel Declaration natin. So, may drop down dyan. Select nyo yung OFW. Tapos, dito, traveler type. Select natin yung aircraft passenger. Scroll down natin sa baba, flight information. Mahalaga rin yung ticket nyo rito. Hawak nyo yung ticket. So, ilagay nyo yung airlines. Hanapin nyo lang dito. Search nyo. Okay, Kuwait Airways. Tapos, yung flight number, nakikita din yan sa yung mga ticket yan. Hanapin nyo rin dito. Tapos, yung origin kung saan kayo nanggagaling na bansa. So, i-type nyo dito. Okay, tapos yung airport destination, siyempre ilagay natin. Tapos yung ating date of departure, yung kailan yung alis natin. Okay, drop down nyo lang. Merong parang calendar dyan. Lagay nyo lang kung kailan yung alis nyo. Kung meron kayong connecting flight, lagay nyo dito. Click nyo yung with transit or connecting flight. Tapos ilagay nyo yung airplane. Lagay, okay. Tapos pag wala naman, diretso na lang kayo dito sa pinakababa. Date of arrival, kailan ang arrival nyo, nasa ticket nyo rin yan. Tapos, residence, same as permanent or country. Magtaka kayong bakit meron ng ganito kasi meron nating account. So, next lang natin. Okay, health declaration natin, ilagay lang natin dito no. No. Tapos, no. Kung hindi naman tayo nag-travel within past 30 days. Tapos, next na lang natin. Basahin niyo yung Philippine Custom Declaration, Baggage Declaration, lahat-lahat para sa mga prohibited, lalo na sa mga kababayan natin na mga maraming dala. Andito yung mga bawal. Okay, tapos scroll down nyo lang po sa pinakababa. Dito may kita no, do you have baggage or currency to declare? Wala tayong i-declare. OFW tayo, normal. Wala tayong dinadalang sobrang daming items. So, ino natin yan. Number of baggage, ilagay natin kung ilan yung bagahe natin. First time visiting to Philippines, ilagay natin no. Okay. Pero kung first time yung magbakasyon, ilagay nyo siyempre yes. Pero kung pabalik-balik na kayo, ilagay nyo no. So, makita natin yung declaration signature. So, sign lang natin dito sa ating mga mobile. Okay, tapos so, sign lang natin dito sa ating mga mobile. Tapos, scroll down lang natin. Pagka-scroll down natin, next lang natin siya.
Travel Declaration Summary. So, meron na tayong summary. I-double check na lang natin lahat ng information. Flight date, lalo na yung airlines natin. Double check natin para walang mali. Tapos, scroll down na natin sa pinakababa. Okay. Tapos, submit na lang natin. Okay, yan. Makita natin. Congratulations. You have your e-travel. So, meron na kaming e-travel. Pag solo rin, ganun din mangyayari sa inyo. So, present na lang natin tong QR code. Okay, ito yung magiging QR code nyo. So, meron ditong Immigration Officer gates allowed. So, OEC, no OEC. Kasi ito, pagbalik naman to. Pag pabalik tayo, kukuha tayo naman for departure. Arrival yung kinuha natin. Pag next naman, sign in lang tayo ulit. Tapos, departure naman yung gagawin natin. So, kahit ito, hindi nyo na ipakita to kasi automatic naman ito nakaling sa ating mga passport. Kaya yung iba sinasabing, hindi naman tinatanong yung e-travel. Hindi tinatanong kasi automatic nakaling na sa ating mga passport yan. Pag inano natin sa airport yan, makita na nila, meron ka ng e-travel. Pero pag hindi ka gagawa, sabihin nila, wala ka pang e-travel, kailangan mong gumawa. Kasi automatic nakaling yan sa ating mga passport. So, ganun lang po, kadali ang paggawa ng e-travel gamit ang... So, yun lang po mga idol. Sana po, paki-like and share ng ating video. Thank you so much. Bye-bye and God bless.